For our problem number 2, we have this one. So, meron tayong tatlong triangle. Pinapahanap ano daw yung nawawalang value. So, yun yung mga x dun sa ating figures, no? So, meron tayong tatlong triangle dito. Siyempre, start muna tayo dito kay etong triangle na ito. So, hinahanap ano yung value ng x na to. So, you need to know then kailan gagamitin si sine law, kailan gagamitin si cosine law. So, dito, parang pinakapalatandaan natin, no? So, bilangin nyo kung ilang side yung involved, ilang angle yung involved. So, dito, dalawang angle, and then, dalawang side. So, kapag ganun yung case, most of the time, sine law yung ginagamit. Dito naman kay second triangle natin, no? So, meron tayo dito, so, tatlong side, dalawang known, isang unknown, tapos isang angle. So, in general, sa tatlong side, isang angle, kapag gano'n ang case, so yan naman ay cosine law. So, yun yung parang pinakapalatandaan, no? So, dito para ma-solve si x, pwede tayong gumamit ng sine law. Sabi kay sine law, so pwede nasa taas si sine, pwede nasa ilalim si sine. So, it's up to you ano yung gusto nyo gamitin, no? So, dito, siguro try natin. So, yung nasa ilalim si sine. So, considering side 15 meters, so, di-divide mo siya dun sa sine no opposite angle niya, which is 46 degrees. So, yung ratio ng 15 meters na side divided by kay sine ng subtended angle niya na 46. So, dapat ito equal lang kay, so, yung side x naman divided by sine ng kanyang subtended angle na 37 degrees. So, for this one, we can find that the value of x is equal to 15 sine 37 divided by sine 45. So, for our x, this is equal to 12.766 so meters. For this triangle naman, sabi natin, tatlong side ang involved, dalawang known, isang unknown, and then isang angle. So, for this case, cosine law. So, ang hinahanap natin is itong si side x, no? So, remember yung form ng ating cosine law. Kung x squared siya doon sa pinakalabas. So, basically, pwede nyo i-treat yung unknown. So, pwede, example, eto kasi, 46 yung binigay, no? So, yung 46 yan ay subtended angle nung x. So, ang form na gagamitin natin ngayon dito, so si x squared equal siya kay 15 squared plus 17.9 squared minus 2 times 15 times 17.9 cosine 6. Tingnan nyo na lang ulit yung ating formula ng cosine lo, no? So, kumbaga parang ito yung a natin equals to b squared plus c squared minus 2bc cosine angle A. So, parang ganun yung dating niya. Kasi ang kailangan tandaan, kung x yung ginamit nyo dito, dapat yung ilalagay nyong angle sa loob ng cosine is yung angle na subtended nung hinahanap nyong side. So, para ma-solve si x dito, square root nyo yung left side, square root nyo din lahat itong nasa right side. So, that yung value ng x natin is now equal to, so type ko lang, medyo mahaba, 2 times 15, 17.9 cosine 46. So, we have 13.129 meters. So, ito na yung missing value. Now, for the third triangle, kasi ba sabi natin kanina, kapag dalawang side, dalawang angle, most of the time, sine law. Pero yun yung term, no? Most of the time. So, depende kasi kung anong binigay na angle. So, pwede nyo siyang i-manipulate, no? Or pwede rin naman i-solve nyo yung missing value using both sine law and cosine law. So, pwede siyang ganun gumagana, no? Now, ang gawin natin dito, since hindi natin pwedeng gamitin directly si sine law para mahanap na agad si x, same with cosine law, hindi natin siya pwedeng gamitin directly para ma-solve tulad ng ginawa natin doon sa unang triangle natin. So, for this one, papansinin natin kasi, so itong side 15,
So, ito yung opposite na or subtended angle niya, 37. Pero yung binigay na isa pang side na 18.1, ang subtended angle niya kasi is eto, which is pangalanan nating theta. Tapos hindi pa naman natin alam ano yung value ng theta. Tapos eto namang angle x na to, eto, let's say, ano ba, length L na lang. So, yun yung length nung side na yan. Tapos, ito yung x na to, yung value ng angle na subtended nung side L natin. As you can see, hindi kasi, kumbaga, pwedeng gamitin rekta si sine law kasi ang binigay na 18.1 or yung hinahanap na x is hindi naman sila nagsasubtend sa isa't isa. So, yun yung point doon, no? So, pwede nyo hanapin muna yung isang angle na to. Then, you can use either sine law or cosine law. Pwede rin namang hanapin mo muna ano yung length L na to. Tapos, from that, you can proceed kung anong gusto mo gamitin ng sine law or cosine law. It's up for you to decide, no? So, papakita natin yan. For example, gusto nyo mag-sine law. So, using sine law, since tatlong expression naman yung sine law natin, no? So, kumpletuhin na lang natin dito muna. So, unahin natin yung alam natin lahat. So, 15 over sine 37. So, equal dapat siya kay 18.1 over sine theta. Equal lang din dapat ito kay side L divided by sine x. So, yan yung kompletong version ng ating sine law. Pero dito kasi, hindi pa natin siya masolve kasi nga, no matter what you use, o kunyari, eto, pag kinonsider natin yung L tapos yung angle x, x kasi yung hinahanap mo. So, pwedeng eto equal to dito, yun yung pwede mo gamitin equation, yung pwede ring eto equal to dito. Pero regardless kung ano yung gagamitin mo, so more than one yung unknowns, hindi mo pa pwedeng ma-solve. Na kung pwede natin gawin, so tumingin tayo dun sa version ng equation such that isa lang yung unknown para pwede natin siyang ma-solve. So yung dito sa ating sine law, ang pwede nating tignan is etong dalawang term muna na ito. So 15 over sine 37 equal to 18.1 divided by sine theta. So considering this equation, theta lang kasi yung unknown natin, therefore we can solve for it. Unlike kapag ang kinonsider natin, let's say is 15 over sine 37 equal siya kay L over sine x. So, dito naman kasi, dalawa yung unknown natin. So, hindi siya solvable. So, doon tayo titingin ngayon kay equation na to. So, 15 over sine 37 divided by 18.1 over sine theta. Now, if we arrange this, we can express sine theta equal to 18.1 sine 37 divided by 15. So, fully kabisado na no, paano mag-manipulate ng equations natin. And then, para ma-solve yung value ng theta, so gagamit tayo ng inverse trigo. So, sine ito, so gamit tayo ng arc sine or that sine is the negative 1. 18.1 sine 37 divided by 15. So, check as well kung naka-degrees yung mga calculator ninyo, no? Pero if we type this should be equal to 18.1 sine 37 over 15. So, in degrees, that is equal to 46.568. 568 degrees. So, yun na yung value ng theta natin. Now, you may solve the value ng x. So, dito na marami ng paraan na pwede nyo masolve, no? So, pwede kayong gumamit ng cosine law, ng sine law ulit, or kung ayaw nyo naman, alam natin kasi, di ba, ito is 37 degrees na. Yung pangalawang angle natin is 46.568. So, alam natin na yung sum ng interior angles, di ba, lagi namang 180. So, you can use the solution na, so 37 plus yung theta natin na 46.568 plus angle x, so laging equal ito kay 180 degrees. Actually, ito yung mas madaling solution, no? So, yung x natin dito, angle x is now equal to 96.46432.
So, ito yung value ng angle x. So, pwede rin naman na hanapin nyo muna si angle or si side L tapos mag-cosine nyo kayo. So, it's up to you, no? Kung ano yung mas magiging madaling solution sa inyo. Pero regardless of what it is, pares pa rin. Ito yung mapapalabas nating value, 96.432 degrees. So, this is our problem number 2 in oblique triangles.